Annyeonghaseyo! Kamusta kayo? So, kung nag-aaral ka ng Korean, sigurado akong pamilyar ka na sa salitang batchim, di ba? Ito yung mga final consonant na nasa ilalim ng bawat syllable. At aminin natin, medyo nakakalito yan sa simula. Pero, ito ang good news! Huwag kayong mag-alala. Dahil ngayon, dito sa ating pag-aaral, sama-sama nating bubuksan ang sikreto niyan. O relate ka ba dito? Yung tipong napapakamot ka na lang sa ulo kapag nakakakita ka ng batchim? Alam mo, okay lang yan. Normal na normal yan. Isa talaga yan sa mga pinakaunang challenge na haharapin mo sa pag-aaral ng Korean. Pero may magandang balita. Kasi mayroon palang isang simpleng-simpleng sekreto para maintindihan ang lahat ng to. Okay, silipin nyo to. Parang ang gulo, di ba? Ang dami-daming iba't ibang letra na pwedeng mapunta sa ilalim ng isang syllable. Nandyan yung giyok, kiyok, kiyok. Tapos meron pang siyot, siyot, jiyot at kung ano-ano pa. So ang tanong, paano natin malalaman kung ano ba talaga ang tamang tunog para sa bawat isa sa kanila? Well, dito na ngayon papasok yung sikreto. Lahat ng yung mga nakakalitong letra na nakita natin pagdating sa tunog ay nauuwi lang sa iisang numero. At ang magic number na yan ay 7. Yes, tama ang narinig nyo. 7 lang. Imagine, lahat ng yung sandamakmak na batchim na nakita natin kanina ay may isa lang sa 7 posibleng tunog kapag nasa dulo sila ng isang syllable. Ganun kasimple. So, kapag na-master mo itong 7 tunog na to, I promise you, halos kahit anong salita sa Korean, kayang-kaya mo nang basahin ng tama. Game changer to. So, heto ang magiging plano natin. Titingnan natin ang secret code, tapos isa-isahin natin ang mga tunog na k, na, at t, sunod ang la, ma, at pa. Tapos yung ng sound at syempre, magkakaroon tayo ng final practice sa dulo. Handa na ba? Let's go! Ayan, simulan na natin ang pag-aaral sa 7 pangunahing tunog. Ito yung mga susi na kailangan natin para ma-master ang batchim ng paisa-isa. Okay, rule number 1, ang K sound. Pakinggan nyo to. Kapag ang mga letrang kyok, kiyok, or K ay nasa dulo ng isang syllable, lahat sila iisa lang ang bigkas, nagiging isang matalas na K-stop sound. Parang pinipigilan mo yung hangin. So 3 magkakaibang letra pero iisang tunog lang. Simple, di ba? Okay, subukan nating basahin ang unang salita, back. Pakinggan ninyo ng mabuti, back. Isa pa, back. Ngayon kayo naman ang sumubok, magaling. Ulitin natin sabay-sabay, back. Okay, ang pangalawa ay tak. Pakinggan, tak. Medyo tricky ito ha, tak. Kayo naman, nice! Isa pang beses, tak. At ang pangatlo, check. Pakinggan, check. Isa pa, check. Subutan ninyo. Galing. Ulitin natin. Check. O at tandaan, meron tayong tinatawag na revival rule. Ibig sabihin, yung original na tunog nila pwedeng bumalik kapag ang kasunod na syllable ay nagsisimula sa isang vowel. Okay, next rule. Ito na siguro yung pinakamadali sa lahat. Rule number 2, ang N sound. Simple lang, yung letrang N kapag nasa dulo, palagi lang siyang binibigkas na parang soft N sound. Walang bago, walang komplikasyon, diretso lang. Sige, basahin natin. Unang salita, san. Pakinggan, san. Ulit, san. Kayo naman. Okay, isa pa, sabay tayo. San. Sunod naman, son. Pakinggan, son. Isa pa, son. Subukan ninyo. Tama. Ulitin natin, son. At ang huli, an. Pakinggan, an. Ulit, an. Kayo naman, perfect. Isa pang beses, an. See, andali lang, di ba? Okay, huminga ng malalim. Kasi, heto na yung pinakamalaking grupo sa lahat. Rule number 3, ang T sound. Tingnan nyo yung mga letra, D, S, Sh, J, Ch, T, at He. Mukhang ang dami no, parang nakakatakot. Pero, ang good news, lahat sila ay nagiging iisang tunog lang sa dulo. At yon ay isang sharp na stop sound. Sige, practice tayo. Unang salita, ut. Pakinggan, ut. Isa pa, ut. Kayo naman, magaling. Ulitin natin, ut. Sunod, kot. Pakinggan, kot. Ulit, kot. Subukan nyo. Nice. Isa pang beses, kot. Pangatlo, nuts. Pakinggan,
nuts. Isa pa, nuts. Kayo naman. Tama yan. Ulitin natin, nuts. At ang huli, but. Pakinggan, but. Ulit, but. Subukan ninyo. Perfect. Isa pa, but. At tulad din ng case sound kanina, may revival rule din dito. For example, yung salitang kot, kapag sinundan yan ng vowel na i, bumabalik yung original ch sound niya. Kaya ang basa na sa kanya ay kotchi. Interesting, di ba? Ayan, nasa rule number 4 na tayo, ang L sound. Ito ay para sa letrang R. Now, kapag ito ay nasa dulo as a batchim, palaging mayroon siyang malambot at parang dumadaloy na L sound. Parang L sa salitang ball. Tandaan nyo to ha, hindi ito kailanman binibigkas na parang R. Palaging soft L. Sige, basahin natin. Pakinggan nyo muna to. Bal. Ulit, bal. Kayo naman. Magaling. Isa pa, sabay tayo. Bal. Sunod, kill. Pakinggan, kill. Isa pa, kill. Subukan nyo. Tama. Ulitin natin. Kill. At ang huli, biol. Pakinggan, biol. Ulit, biol. Kayo naman. Galing. Isa pa, biol. Ang ganda ng tunog no, parang ang dulas lang. Okay, rule number 5. Isa pa to sa mga madali lang. Ang M sound. Para sa letrang mi o mim, kapag batchim to, palaging M sound lang. Simple. Pansinin nyo, pag sinabi nyo yung tunog, natural na nagsasara yung mga labi ninyo sa dulo. Ganun lang. Sige, basahin natin. Unang salita, bam. Pakinggan, bam. Ulit, bam. Kayo naman. Okay, isa pa, bam. Sunod, sam. Pakinggan, sam. Ulit, sam. Subukan ninyo. Magaling. Isa pang beses, sam. At ang huli, som. Pakinggan, som. Ulit, som. Kayo naman. Nice. Ulitin natin, som. Nasa rule number 6 na tayo, ang P sound. Dito, ang mga letrang B at P, kapag sila ay nasa dulo, ay parehong nagiging isang mabilis na P-stop sound. Pakinggan nyo ha, P. Hindi yung B na may vibration, yung walang boses na P lang. Okay, basahin natin. Unang salita, pop. Pakinggan, pop. Isa pa, pop. Kayo naman. Tama. Ulitin natin, pop. Ang pangalawa, ip. Pakinggan, ip. Ulit, ip. Subukan ninyo. Magaling. Isa pa, ip. At ang huli, dop. Pakinggan, dop. Ulit, dop. Kayo naman. Galing. Isa pang beses, dop. At eto na, nasa huling tuntunin na tayo. Rule number 7, ang sound para sa letrang inyo. Importanteng tandaan to ha. Pag ang inyo ay nasa simula ng syllable, silent yan, wala siyang tunog. Pero kapag nasa dulo na siya bilang batchim, nagkakaroon siya ng tunog. At yon ay yung sound parang sa salitang sing sa English o kaya bang sa Pilipino. Sige, subukan natin. Unang salita, bang. Pakinggan, bang. Ulit, bang. Kayo naman. Magaling. Isa pa, sabay tayo, bang. Sunod, song. Pakinggan, song. Ulit, song. Subukan ninyo. Tama. Ulitin natin, song. At ang uli, kong. Pakinggan, kong. Ulit, kong. Kayo naman. Perfect. Isa pang beses, kong. At yan na yon. Kumpleto na natin ang 7 core sounds ng batchim. Ang galing. Alright, ngayong alam na natin yung 7 rules, oras na para sa final review and practice. Para mas tumatak sa isip natin, babasahin natin lahat yung mga salitang pinag-aralan natin. Sama-sama tayo ha, handa na? Okay, let's do this. Isa-isahin natin per group. Para sa K-sound, meron tayong bak, dak, check. Para sa N-sound, san, son, an. Para sa T-sound, ut, put, nat, bat. Okay, para sa L-sound, bal, kill, byol. Next, para sa M-sound, bam, sam, som. Para naman sa P-sound, bap, ip, dop. At panghuli,
para sa NG sound, bang, song, kong. Ang galing ninyo! Ngayon, para sigurado, ulitin natin lahat ng ito ng isa pang beses. Sabayan niyo ako ha, mula sa simula. Ready? Bak, dak, check, san, son, an, ot, kot, nat, bat, bal, kil, byol, bam, sam, som, bhap, ip, dop, bang, sang, kong. Awesome! Ayan na! Hawak nyo na ang secret code para sa Korean bachim. 'Di ba? Hindi na siya mukhang ganun kakomplikado o nakakatakot ngayon. Ngayong alam nyo na yung sikreto sa likod ng lahat ng to, ang tanong ko sa inyo ay, ano ang unang Korean word o maybe Korean song lyrics na babasahin mo gamit ang bago mong kaalaman?